ating pinaglilingkuran. Hallelujah. Sa oras na ito ay nais kong dumulog tayo sa salita ng ating Panginoon mula sa aklat ng James chapter 1. James chapter 1 starting verse 1 hanggang verse 4 o verse 5. Verse 5. Sabi dito, James, a bondservant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes who are dispersed abroad, greetings. Consider it all joy, my brethren, when you encounter various trials, knowing that the testing of your faith produces endurance. And let endurance have its perfect result, so that you may be perfect and complete, lacking in nothing. But if any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all generously and without reproach, and it will be given to him. Praise God. Ang Panginoon na magpala sa mga salitang binasa natin. Sabihin natin, Amen. Purihin ng Diyos, makakupo tayo sa oras nito. Isang magandang gabi sa bawat isa atin, pagbati sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Salamat sa pag-iingat at sa katatapos na fellowship sa lugar ng ligmanan at ang kagalakan ng mga kapatiran doon, bagamat ang gawain doon ay hindi pa totoong napakalaki, pero sila ay dumaan for 11 years ng kanilang paglilingkod sa Panginoon. Sila ay dumaan sa maraming mga trials, mga pagsubok, mga minsan ay mga pangailangan. At yan ay ito ay pinakita ni Apostol Pablo, or rather ni Apostol Pedro, na ito ay common o pangkaraniwan sa mga mananampalataya. So hindi ito bagay na dapat ipagtaka, kundi ito ay dapat na asahan ng mga mananampalataya. Now at pagkatapos ng fellowship ng Sunday ay nag-stay kami ng isang gabi pa rin, at kinabukasan ay nagbiyahe kami ng umaga at nakarating kami ng Monday ng hapon dito sa lugar na ito. Salamat sa kanyang biyaya at pag-iingat at kagandahang loob. So, pinapaabot din ng pastor sa lugar doon, si Pastor Gerson, ng kanyang pagpapasalamat sa pagbisita at pagpunta ng mga manggagawa sa lugar na yun para makibahagi sa kanilang 11th year anniversary. Now, sa oras na ito, sa hindi pag-abala, ay nais kong i-share ang isang kaisipan. At ito ay hango sa verse 3, ng chapter 1 ng Book of James. Pinakita niya rito starting verse 2 and verse 3, sabi niya, Consider it all joy, my brethren, when you encounter various trials. So pinakita niya na, sabi niya, bilang yung isang malaking kagalakan, mga kapatid, kapag kayo ay dumaan sa mga iba't ibang klase ng pagsubok. When you encounter various trials, knowing that the testing of your faith produces endurance. So gusto kong bigyan ng pansin yung verse 3 na ito about the testing of your faith. Ang pagsubok sa pananampalataya. Now, kung ating bibigyan ng pansin ang kaisipang ito, ay nais kong dapat nating maintindihan, mga kapatid, ang buhay mananampalataya, ang buhay Kristiyano. At ang buhay Kristiyano, as we have mentioned last time, na ang buhay Kristiyano ay sinabi na ng ating Panginoon, if you want to follow me, you must carry your cross daily and follow me.
So ibig sabihin, dapat maintindihan ng mga mananampalataya na ang buhay Kristiyano o buhay pagsunod kay Kristo ay merong cross na pinapasan. Malinaw ba ito mga kapatid sa bawat mananampalataya? So hindi ang buhay paglilingkod sa ating Panginoon, hindi ito lamang pag-join o pagsama sa isang organization at okay na yun at sapat na yun ang bagay na yun, kundi ang buhay Kristiyano, buhay ng tagasunod ni Kristo ay merong cross na dinadala. At ang mga cross na yan ay ang mga tiisin sa pangalan ng ating Panginoon at ang mga bagay na ating pwedeng pagdaanan sa pamamagitan ng pamumuhay ng mga salita ng Diyos. Pero ito ay pinakita na hindi ito pwedeng ma-exempt ang sino man. Walang exempted. So dito sa bahaging ito ng verse na ito, dahilan ang pinag-uusapan dito ay about the testing of your faith. So, sino rito ang merong pananampalataya? Diba? Now, kung ikaw ay may pananampalataya at tayo ay may pananampalataya, you must understand at we must understand, dapat nating maintindihan na kung ikaw ay mayroong pananampalataya, ang pananampalataya ay susubukin. Narinig niyo ba ako mga kapatid? So pinapakita rito ng banal na sulatan na kung si James ay kung babasahin natin ng verse 1, ay sabi niya, James, a bondservant of God and of the Lord Jesus Christ, a bondservant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes who are dispersed abroad. Sabi niya, sa kasalukuyan ng sinusulat ni James, ang sulat na ito sa mga kababayan niya, sa mga kababayan niyang Hudyo, ay sila ay sa kasalukuyan ay they are in disbursement. O sila ay nasa nangangalat. Nangangalat sila because ito'y dahilan sa tinatawag na mga persecution. Dahilan sa mga pag-uusig, dahilan sa pangalan ng ating Panginoon. So pinakita rito na binanggit niya yung verse 2 na consider it all joy, brethren, when you encounter various trials. Consider it all joy. Dapat ninyong ariin na mayroong kagalakan. Well, ang bagay na ito, yung verse na yan, yung verse 2, ay nagsasabi, count it all joy, my brethren, when you encounter various trials. So hindi mo ito magagawa maliban yung sinabi ng verse 3, knowing that the testing of your faith produces endurance. So, ang pinapakita rito, imposible na ang isang mananampalataya o isang tao o isang mananampalataya ay magalak sa mga panahon ng pagsubok ng kanyang pananampalataya maliban na meron siyang bagay na nalalaman. Maliban alam niya yung magiging result ng bagay na ito. Is that right mga kapatid? Maliban alam mo yung resulta, pero kung ikaw ay nakatingin lamang doon sa trials, kung ikaw ay nakatingin lamang doon sa kasalukuyan mong karanasan na trials na naranasan, ay, well, basically, ang trials ay hindi ito magbibigay ng kagalakan sa iyo. Diba? Tama? Hindi ang kasalukuyang trials ay magiging malulungkot ka, mapipigati ka, pero ang dapat mong tingnan is not the trial, but yung tinatawag pa nga sa ibang kasabihan ay yung aftermath. Ibig sabihin, kapag dumaan yung bagyo, yung pagkatapos nito, yung resulta nito ay ano ang gagawin nito
Dahilan ang sabi diyan, sabi ng verse na ito, knowing that the testing of your faith produces endurance. So meron siyang ipoproduce. So gusto kong makita ng bawat isa sa atin, mga kapatid, na yung tinatawag na ito, na yung salitang testing of your faith, yung pagsubok sa pananampalataya ay hindi ito maiiwasan. It is inevitable. Ito ay hindi pwedeng iwasan. If you have faith, kung meron kang pananampalataya, asahan mo na merong tinatawag na testing of your faith. Diba? So, gusto kong sabihin, mga kapatid, na yung tinatawag na testing of faith ay hindi ito maranasan ng unbeliever. Dahil ang sino lang, ang susubukin lamang ay yung taong merong pananampalataya. So kung ikaw ay merong pananampalataya, asahan mo sa anumang paraan, your faith will be tested. Ang iyong pananampalataya ay susubukin. So makita natin dito sa ganitong bagay. So pinakita niya so mamaya ako bibigyan ng pansin ang ilang mga pangungusap dito. Pero yung verse 5 ay nagsabi ng ganito, but if any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all generously without reproach, and it will be given him. Ano ba yung wisdom na ito? Ano yung sinabi niya, kung sino man sa inyo ang nagkukulang ng karunungan ay humingi sa Diyos. What kind of wisdom you need sa panahong ito? Ito ba ay wisdom na makaalam ng malalalim na mga bagay? Well, ang wisdom na tinutukoy dito ay wisdom paano mo haharapin ang panahon ng testing. You get my point? Paano mo haharapin ang habang ikaw ay nasa panahon ng testing? Sa panahon ng testing, you need wisdom. Dahilan kapag sa panahon ng testing, kapag walang wisdom, well, magbabara-bara ka ng pagharap sa bagay nito at pwede mong harapin ito na may kamangmangan. At pwede mong harapin ito na magfe-fail ka sa ganitong hindi ka magtatagumpay. So what kind of wisdom you need ay yung wisdom paano mo haharapin ang mga sitwasyon, ang tinatawag na panahon ng pagsubok. So, but if any of you lacks wisdom, humingi siya sa Diyos. So, ito yung panahon na kinakailangan siyang humingi sa Diyos, na siya, ang Diyos, ay nagbibigay ng sagana at hindi siya nanunumbat at ito ay ipagkakaloob sa Kanya. So, ang wisdom na tinutukoy dito ay hindi kung anong klaseng secular wisdom o secular knowledge dito sa ibabaw ng mundong ito, kundi wisdom sa panahon na ikaw ay dumadaan sa ganitong mga bagay na pagsubok. Naintindihan niyo ba ako, mga kapatid? So pinapakita ko na ang ganitong klase ng tinatawag na testing ay hindi ito pwedeng iwasan. Gusto kong tingnan natin ang isang verse ng Matthew chapter 18, verse 7. Ang Matthew 18, verse 7, ay nangungusap ng ganitong bagay. Pansinin ninyo, ito ay mismong pangungusap ng ating Panginoong Jesus. Sabi niya, woe to the world, sa aba ng sanlibutan, sa aba ng mundo, woe to the world because of its stumbling blocks. Woe to the world because of its stumbling blocks. For it is inevitable that the stumbling blocks come. But woe to that man through whom the stumbling block comes. Tingnan natin sa Tagalog. Sabi niya, sa aba ng sanlibutan, dahil sa mga kadahilanan ng mga pagkatisod, sapagkat kinakailangang dumating ang mga kadahilanan ng pagkatisod, datapot sa aba ng mga taong
sa mga taong yaong pinanggalingan ng kadahilanan ng pagkatisod. Well, mga kapatid, tanggapin na natin ang katotohanan, hindi maaaring maiwasan ang mga tinatawag na yung offenses, yung mga bagay na nakakasama ng loob, nakakasakit ng damdamin, mga bagay na sabihin pa natin, nakaka-offend. Well, pinakita na ng banal na kasulatan, hindi ito pwedeng iwasan. Ito ay kinakailangang dumating. Ito ay kinakailangang maranasan. So, pinapakita ng bagay na ito, ang Biblia, kagaya nga ng aking binibigyan ng pansin, ang ating Panginoon ay hindi niya ikinubli ang magiging karanasan ng mga mananampalataya. Hindi niya ito tinago, hindi niya ito sinugarcoat, kundi sinabi niya talaga kung ano dapat maranasan ng mga mananampalataya kay Kristo. So pinakita rito na sabi niya, it is inevitable o ang bagay na ito ay hindi maiwasan o kinakailangang mangyari, maganap. Anumang mga bagay na ito na magiging kadahilanan ng pagkakatisod. Usually, ang pagkakatisod, mga kapatid, ay sabihin natin, mga offenses ito na minsan ay gustong pumigil sa iyo. Gustong pumigil sa iyo sa pagsulong at paggawa ng ilang mga bagay. So, hindi yan ang ating paksa, pero pinakita ko lamang na merong mga ganitong, merong ginamit ang banal na kasulatan, it is inevitable. So, gayon din naman, pag pinag-usapan ang pagsubok sa pananampalataya, ito ay hindi maiiwasan. Dahilan alam niyo ba kung kapag inugat natin yung salita ritong the testing of your faith. Ang testing of your faith na yan, ito ay pagpapakita na yung pagtetest ay pagpapakita o ito ay isang uri ng experiment para makita yung kalalagayan ng isang bagay. Diba? Saan kayo nakakita ng isang pag-aaral na walang examination? Diba? Anong klaseng para ikaw ay makapasok sa isang anumang bagay na yan, ay merong laging pag-aaral at pagkatapos ay yung tinatawag na test. Dahilan doon tinitingnan ano na ang naabot mo. You get my point? Ibig sabihin ng testing, mga kapatid, ito ay nagpapakita, ito yung mag-reveal kung ano na ang inabot mo. So, ibig sabihin, hindi talaga ito pwedeng maiwasan. Ito ay maranasan at maranasan ng mga mananampalataya, especially sila na mayroong pananampalataya. Mga kapatid, ang good news nito, hindi ito maranasan ng iba, ng unbeliever, kundi ang makaranas nito, kayo ng mga mananampalataya. Ako, ang bawat isa na mayroong pananampalataya. So, tingnan natin, tandaan niyo yung punto na aking pinapakita, ang testing ito isang uri ng parang experiment. Kung titingnan natin, kapag ikaw ay kukuha ka ng tubig at gusto mong i-test kung yung tubig ay malinis, well, idadaan mo yan sa test, di ba? Meron silang tinatawag na acid test. Meron silang tinatawag na acid test. Ang tubig bang ito ay alkaline or acidic or alkaline, o kaya naman may bacteria, di ba? So, kinakailangan niyang i-test. So, ibig sabihin, yung testing ay nagre-reveal, nagpapakita kung ano ang kalalagayan ng bagay na tinatest. So, ikaw at ako
ay dadaan din naman sa testing para malaman kung ano na ang naabot mo sa pananampalataya. So yan ay bagay na titingnan natin. Pero pansinin ninyo, kung binasa ninyo, kung nababasa ninyo ang Book of James chapter 1, mapapansin nyo dyan na itong klaseng, yung salitang testing na yan, yung salitang testing na yan na nasa, ang Greek word niyan ay peirasmos. Parang peirasmos, na yung salitang testing na ito ay dalawang bahagi ito, dalawang bagay. Dalawang bagay ito, dalawa ang pinanggagalingan ng testing na ito. Yung peirasmos na ito, yung testing na ito ay dalawang pinanggagalingan o dalawa ang gumagawa. At ang tinutukoy kong dalawang gumagawa nito, nagiging pinaka-source o pinanggagalingan ng testing na ito, una ay ang Diyos, pangalawa ay ang kaaway. Ulitin ko, dalawa ang pinanggagalingan ng testing na ito. Pero ito ay magkaiba. O rather, magkaiba ng motive. Ang Diyos at ang kaaway, ito ay tinatawag na yung salitang testing na ito ay maihihiwalay natin sa dalawang salita na trial and temptation. Diba? Trial of your faith and temptation. Alam nyo, makikita natin, kung tingnan natin ang Matthew chapter 4, verse 1. Ang chapter 4, verse 1, ay sabi rito, pasanin niyan, then Jesus was led by the Spirit into the wilderness for what? To be tempted by the devil. Meron ba kayo napapansin, mga kapatid, sa verse na ito? Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. Inakay ang ating Panginoon ng Espiritu ng Diyos, dinala siya sa wilderness for the purpose, for the intent to be tempted by the devil. I hope mag-mark ito sa ating kaisipan, mga kapatid. Ibig sabihin, si Jesus ay niled in purpose. In purpose na niled siya ng Spirit doon sa wilderness para siya i-tempt, para siya tuksohin ng kaaway. And that's the reason maintindihan natin yung prayer na tinuro ng ating Panginoon. Alam nyo, naalala nyo yung prayer na tinuro natin Panginoon sa Matthew chapter 6? Lead us not into temptation. Lead us not into temptation. So ito ay itinuro ng Panginoon na prayer ng para sa mga mananampalataya. So manalangin kayo ng ganito. Sabi niya, pray not, lead us not into temptation. Pero mga kapatid, si Jesus was led into temptation. Pero thank God, mga kapatid, ikaw at ako ay tinuruan ng Panginoon na manalangin kayo. Sabihin mo, Panginoon, don't lead me into temptation. Don't lead me into temptation. But Jesus was led by the Spirit. He was led by the Spirit for the intent to be tempted by the devil. Ibig sabihin, intended ito, in purpose, yung pagdadala sa kanya sa wilderness. Hindi lamang para mag-fasting, hindi lamang para sa pag-aayuno ng 40 araw. Sa buong panahong yun, siya ay tinutukso ng kaaway. Now, kung ating bibigyan ng pansin ang bahaging ito, mga kapatid, minention ko kanina, merong two source ng testing na ito. It's from God and from the devil.
So, merong pinakita rito sa banal na kasulatan. So, tandaan ninyo, ang Diyos, kapag galing sa Diyos ang pagsubok, ang testing, it is a trial. Pero pag ito'y galing sa kaaway, it is a temptation. Ang temptation, ibig sabihin ng temptation, ikaw ay tinatempt for what? Tinatempt ka ng devil to sin. Para magkasala, para mahulog sa pagkakasala. Pero, so, tingnan natin yung puntong ito na pinapakita ng ating kapatid na si Santiago. Chapter 1, so magandang basahin nyo natin ang chapter 1 na ito at maintindihan ninyo yung kaisipan na pinapakita ni Paul, or rather ni James. Verse 13, tingnan nyo yung verse 13. Let no one say when he is tempted. You know, the word tempted there is the same word doon sa trial, doon sa testing na ginamit kanina. So, yung salitang peirasmos, it is both a trial and testing, or trial and temptation. It is both, pwede itong sa mabuti, sa ikabubuti, at sa masama. So dito, sabi niya, let no one say when he is tempted. Huwag sabihin ng sino man kapag siya'y tinutukso, sabi ng Tagalog, tingnan natin yung Tagalog. Huwag sabihin ng sino man kapag siya'y tinutukso, ako'y tinutukso ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi pwedeng, ay hindi matutukso sa masamang bagay. Ibig sabihin, ang Diyos hindi siya manunukso, hindi kanya tutuksuhin para ka magkasala. Naintindihan niyo mga kapatid? So, ang temptation, ito ay hindi galing sa Diyos. Kaya pinakita na rito, let no one say, wag sabihin ng sino man kapag siya tinutukso, ay tinutukso ako ng Diyos. Sapagkat ang Diyos, for God cannot be tempted by evil, and He, sabi rito sa English, and He Himself does not tempt anyone. Siya mismo ay hindi niya tinutukso ang sino man. Hindi siya manunukso. Dahilan ang purpose ng temptation is in order for you to fall. Diba? Tinukso ang unang lalaki at babae. Bakit sila tinukso? Bakit sila dinaya? Para sila ay mahulog. At nang sila'y mahulog, nasa grip sila ng kaaway at nasa kamay sila ng kaaway. He himself does not tempt anyone. So tandaan natin ito, siya mismo ay hindi niya tinutukso ang sino man. Ngunit sabi ng verse 14, ngunit sabi niya, kundi ang bawat tao ay natutukso pagka siya ay nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. So, may mga pagkakataon ang salitang temptation ay dalawang bahagi ito. Pwedeng galing sa labas, pwedeng ito ay nasa loob ng isang tao. Well, for example, yung tinatawag na greed, di ba? Yung pinag-usapan natin na greed. Yung greed ng isang tao ay naroon sa loob niya. Ito ay gusto niyang makuha ang isang bagay. Gusto niyang makuha ang isang bagay. At yung isa namang tinatawag na temptation, ito ay pwedeng galing sa labas at ito ay pinupukaw naman yung tinatawag na desire. Diba? Pupukawin, ito'y galing sa labas at pupukawin yung desire at yun ay isang uri ng temptation para siya ay mahulog. So sabi rito, ang bawat isa ay natutukso kapag siya ay nahihila o nadadala at naintais ng kanyang sariling pita. At sabi niya, kapag
pansinin ninyo, kapag ang, next verse, 15, kapag kung magkagayi ang kahalayan, yung sinasalitang kahalayan ay yung lust, yung desire, ay pinaglihi, ay maipaglihi, ay nanganganak ng kasalanan, at ang kasalanan, pagkamalaki na, ay namumunga ng kamatayan. So, yun ang purpose ng tinatawag na temptation. Hilahin siya upang siya ay magkasala. Sabi sa wikang Ingles, ginamit doon yung salitang verse 15, then when lust has conceived, it gives birth to sin. It gives birth. Parang nangyayari dito ay nagpo-produce yan ng tinatawag na kasalanan, at kapag ang kasalanan ay nahinog na, ito ay magbubunga ng kamatayan. Kaya ang sabi ni James dito sa verse 16, huwag kayong padaya, mga minamahal kong kapatid. Dahilan ng temptation ay ito ay dinadaya ang tao para siya mahulog sa tinatawag na pagkakasala. So, yun yung nagiging result ng temptation. Pero pansinin ninyo, on the other hand naman, yung tinatawag na testing of your faith. Balikan natin yung verse 3. Sabi niya, the testing of your faith produces what? Endurance. Sa ibang version is patience. Sa ibang version, yung pinapakita niya ay yung pagtitiis. Yung pagsubok sa pananampalataya ay nagpo-produce siya ng patience or ng endurance. At bayaan, sabi niya, sunod na verse 4, sabi niya, and let endurance have its perfect result, so that you may be perfect and complete and lacking in nothing. So, ang pagtitiis ay magbubunga ito, at ang bayaan ng pagtitiis ay gumawa. So, ibig sabihin, ang pagtitiis sa buhay ng isang tao ay meron itong mabuting bagay sa buhay ng isang tao. Tama ba mga kapatid? Ang pagtitiis ay may mabuting dulot yan sa bawat isa sa atin. Pero ang comfort, ang malabis na comfort, ay kapag ikaw ay laging nasa comfort zone, yan ang lagi mong hanap-hanapin. At kapag ikaw ay nasa comfort zone, hindi mo kayang tumagal sa mga mahihirap na mga bagay. Madali kang bibigay. Pero yung tinatawag na pagtitiis, habang ito'y gumagawa, ikaw ay meron itong ipoproduce sa iyo. Now, pansinin natin ang ilang bahagi. So, gusto kong tingnan natin pinakita ko yung isang side ng tinatawag na temptation. Ito'y galing sa kaaway, at ang purpose nito is to fall. Pero, but the testing of your faith. Well, mga kapatid, minsan ang iniisip merong ilan nag-iisip kapag sila ay nasa pananampalataya at may mga pagsubok sa pananampalataya na kanilang naranasan, minsan ang ilan ay nag-iisip na tumigil sa pananampalataya. I-give up ang pananampalataya. Pero alam niyo ba, one way or the other, ang tao ay hindi niya pwedeng iwasan ang testing sa kanyang buhay. Siya man ay mananampalataya, pero siya man ay hindi mananampalataya, ang testing ay patuloy na darating. Pero kapag ang isang tao ay hindi mananampalataya, ang lahat ng kanyang maranasan is temptation. Walang pagsubok sa pananampalataya. Dahilan ang sinusubok sa pananampalataya ay siyempre sila na mayroong pananampalataya.
Now, kaya nga ang sabi ni Paul, James kanina, kinakailangan niyang humingi ng wisdom. Ang una nating gawin sa panahon ng testing ay manalangin at sabihin, Panginoon, bigyan mo ko ng wisdom sa panahong ito sa pagharap ko sa ganitong mga bagay. Dahilan sa panahong yon, doon natin kailangan ng wisdom. Sa panahong yon, doon natin kailangan ang karunungan para alam natin na harapin. Tingnan ninyo ang karunungan ng Panginoon nang siya ay nasa ganong klaseng, hindi lamang ito, yung testing na ito is temptation talaga. Temptation. Pero, anong ginawa ng ating Panginoon? Ang kanyang ginawa ay dinala niya ang mga salita. Sabi niya, utusan mo na ng batong ito ay maging tinapay. Pero sabi ng ating Panginoon, nasusulat, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Dinala siya doon sa taluktok sa isang bundok at pinakita ang buong kaluwalhatian. Lahat ng ito ay bibigay ko sa iyo kung ikaw ay luluhod at sasamba sa akin. Ang kaluwalhatian yan ay bibigay ko sa iyo. So kapag na nabingwit yung desire ng isang tao, yung desire, yung panloob na desire niya, yung lust for power, lust for riches, lust for fame, lust sa lahat ng mga bagay sa mundong ito, then anong gagawin ng tao? Sasamba sa kaaway. Pero in moment of time, pinakita sa kanya, pero sabi ng banal na sulatan, sinabi niya, wala kang ibang sasambahin kundi ang Panginoon mong Diyos lamang. And so on and so forth. So, pero dito, tingnan natin, puntahan natin ang Deuteronomy chapter 8. Deuteronomy chapter 8 ay makikita natin yung pangungusap ng Panginoon sa bayan ng Israel. Sabi rito sa verse na ito, verse 1, starting verse 1, all the commandments that I am commanding you today, you shall be careful to do, that you may live and multiply and go in and possess the land which the Lord swore to give to your forefathers. You shall remember all the way which the Lord your God has led you in the wilderness. Now sabi niya, alalahanin ninyo ang lahat, ang paraan ng Panginoong Diyos, kung paano kayo niya inakay doon sa wilderness, sa loob ng 40 years. At anong sabi niyan? Sabi niya, in the wilderness, these 40 years, tingnan nyo ang purpose. Tingnan nyo yung purpose ng Panginoon. Bakit sila sa wilderness dinaan? Alam niyo ba na merong mas malapit na route papunta sa Promised Land? May mas malapit na route pero dinala sila, ang naging way nila ay galing south o galing doon sa south. Doon sila dumaan. At sabi rito, ang lahat ng bagay, tandaan natin mga kapatid, ang Diyos ay hindi siya gumagawa ng anumang bagay na walang reason at walang purpose. Diba? Tandaan natin ang bagay na yan. Kaya kung ikaw ay mananampalataya, kung tayo ay mananampalataya, whatever things na mangyari sa iyong buhay, it's always for a purpose. Laging merong layunin. Hindi pwedeng sabihin na tanungin mo ang Panginoon, Panginoon, bakit mo pinahintulot ito? Wala lang, basta gusto ko lang gawin yan. Gusto ko lang kitang idaan sa ganitong bagay. Walang purpose. Well, hindi ganun ang ating Panginoon. Diba? Ang Diyos, ang bawat bagay na kanyang ginagawa, there's always a reason why. There's always a reason why. Kung hindi mo man alam sa ngayon,
Sabi pa nga, eventually, sabi pa ng isang awit, by and by, we will understand it. Maintindihan natin ito. Ano sabi riyan? Tingnan ninyo kung paano kayo inakay ng Panginoon sa loob ng 40 taon. For what purpose? That He might humble you. May mga bagay, may mga panahon, mga kapatid, na itinutulot ng Diyos, gusto Kanyang ibaba. Gusto Kanyang ibaba. Ito ay dahilan sa mga, at pansinin ninyo, to humble you, and what? Testing you. Testing you. Para bakit niya tinetest sila? To know what was in your heart. Para masukat niya, ano ba talaga ang nasa iyong puso? Ano ba talaga ang nasa iyong puso? Gusto mo lang ba talaga ay mga blessing? Gusto mo lang ba talaga ay mga pagpapala? At ayaw mo na ng layunin ng Diyos na Kanyang gustong mangyari sa iyo? To know what was in your heart, whether you will keep His commandments or not. To know what was in your heart. So, ibig sabihin, ang testing, mga kapatid, ito ang laging, yung result nito, yung testing na yan, ay siyang nagpapakita ng kalalagayan ng isang tao. Yan ang nagpapakita ng kalalagayan, ng tunay na kalalagayan ng isang tao. So, sa ganitong pangungusap, to know what was in your heart, whether you would keep His commandments or not, so that He might humble you and testing you. Verse 3, He humbled you. Paano niya ini-humble ang bayan ng Israel? Sabi niya, He humbled you and let you be hungry. So, ibig sabihin, may mga panahon na naranasan nila ang isang karanasan na hindi katulad ng masaganang pagkain sa Egypt. Sa paanong paraan? Pinakain sila. So, sabi niya, yung salitang hunger dito, and let you be hungry, mga kapatid, hindi sila pinabayaan ng Diyos na may mamatay sa gutom. Can you say, diba? Is that right? Walang isa sa kanila ang sumigaw na nagugutom ako. Sinuplayan sila ng Diyos na kanilang pangailangan. Pero, ang sinuplay ng Panginoon ay hindi kasing katulad at di kasing sarap ng bawang, sibuyas, pakwan at melon na naroon sa Egypt. Kundi, ang simpleng pagkain na ibinigay sa kanila, pero never na sila ay ginutom ng Panginoon. Diba? Hindi sila ginutom ng Panginoon, pero minsan ibinaba yung kanilang quality ng kanilang pagkain. Pero ito ay siyempre sa perspective ng Israel ay parang ang baba ng kalalagayan ng mana. Pero hindi nila alam, ito ay espesyal na pagkain dahilan ito'y bigay ng Diyos, ito'y angel's food, sabi pa nga ng Book of Psalms, it is an angel's food, at ito ay paggising nila ay mamumulot na lamang sila. Pero mga kapatid, ang namayanis sa kanila ay yung kanilang panlasa. Gusto nila yung masasarap. Gusto nila yung mga tasty na pagkain, yung mga tasty food. Pero mga kapatid, never ng Israel ay ginutom ng Panginoon. Pero yung salitang hunger dito, He humbled you and let you be hungry and fed you with manna which you did not know, nor did your
nor did your fathers know, that He might make you understand that man does not live by bread alone. Mga kapatid, yung pagkain sa ating mesa ay hindi yan ang sukatan ng pagpapala ng Diyos. Minsan iniisip natin kapag maganda ang nakalatag sa lamesa, may lechon, may kung ano-anong masasarap na pagkain, sabihin mo, bless ako ng Panginoon. At kapag tuyo na lang nandyan at tinapang nandyan at ikaw ay sabi pa nga ay mga mabababang klase ng pagkain, hindi yan ang basihan. Ang mahalaga ay merong Diyos na nagsusupply ng pangangailangan ng isang tao. He humbled you, let you hungry, sabi niya, upang that He might make you understand na dapat niyong maintindihan na ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang. Hindi dahilan sa masasarap na pagkain, ikaw ay mabubuhay. Pwede ang tao mabuhay na may masarap na pagkain, at the end of the day, aatakihin siya sa puso. Pero, man does not live by bread alone, but man lives by everything that proceeds out of the mouth of the Lord. So pinakita niya ang ilang mga bagay na naranasan. So ginamit dito yung salitang that He might humble you. So kung meron siyang mga bagay na pinapahintulutan, yung dating buhay natin ay minsan ay hindi gayon. Pero ang pinakamagandang example is si Paul. Sabi niya, naranasan ko ang lahat ng bagay. Naranasan kong maging sagana, naranasan ko rin na magkulang, naranasan ko ang lahat ng bagay, pinahintulot ito ng Panginoon sa akin, pero lahat ng ito ay aking nagawa dahilan sa Kanya na nagpapalakas sa akin. So ibig sabihin, pinapakita rito, anuman ang iyong kalalagayan, ay laging may kinalaman ang pagtetest ng iyong pananampalataya. Ano ang iyong magiging reaction sa mga bagay nito? So kung ating tutuloy ang ilang pang mga pangungusap, sabi rito sa ilang mga bahagi, tuloy natin sa verse 15. He led you through the great and terrible wilderness with its fierce serpents and scorpions and thirsty grounds where there was no water. So dinala sila sa isang lugar na walang tubig, and He brought water for you out of the rock of flint. At siya ay nagpabukal ng tubig mula sa batong pingkian, sabi pa ng Tagalog. In the wilderness, He fed you manna which your fathers did not know, that He might humble you and that He might test you. Ano sabi diyan? That He might humble you, that He might test you, to do good for you in the end. Naintindihan niyo mga kapatid? The purpose of testing is to do you good in the end. The temptation, ang purpose ng temptation is pataking ka para ikaw ay bumagsak, para ikaw ay mahulog. Pero never na ang testing ng Diyos ay hindi ka para ibagsak. How many can say amen to that? I want to guarantee you mga kapatid na hindi purpose ng Diyos na ang testing upang ikaw ay bagsak. Ang purpose ng testing is to do you good in the end. Ang sabi ng ating Panginoon, sabi niya sa book of Jeremiah, sabi niya, ang aking layunin ay hindi sa kakasama mo, kundi para sa iyong kabutihan upang bigyan ka ng mabuting kawakasan sa bandang huli.
a hope, and a future, sabi pa ng banal na kasulatan. So, pinapakita na meron itong mabuting magiging resulta. Testing is always for your good. Is that right, mga kapatid? Testing is always for your good. But temptation ay ginagawa para ang tao ay mahulog. So, tingnan natin ang ilang mga bagay. So, tuloy natin yung pangungusap dito sa James chapter 1. So, sabi rito, balikan natin James chapter 1 na binabasa natin kanina. Sabi roon sa pangungusap dito, so pinakita niya na ang testing of your faith, balikan natin yung verse 3, knowing that the testing of your faith produces, mayroong itong ipoproduce. Yung temptation, ang ipoproduce nito ay ano? Kasalanan. Ang ipoproduce niya ay sin. At kapag ang sin ay nahinog na, ang magiging hantungan nito ay kamatayan. Pero, the testing of your faith produces endurance. At pabayaan mo yung pagtitiis na yan, na yung naranasan ay gumawa ng kanyang sariling gawa. Ang magiging result nito, sabi niya, and let endurance have its perfect result, so that you may be, what? Upang ikaw ay maging sakdal, perfect, and complete, and lacking nothing. Perfect and complete, and lacking nothing. At sabi niya rito sa ilang pangungusap, so, pinakita niya, kinakailangan ng wisdom sa panahong yun, kinakailangan ng karunungan na galing sa Panginoon. Dahilan kung siya ang nagpahintulot ng testing. Anong sabi ng 1 Corinthians chapter 10 verse 13, tingnan natin 10:13 dito. Ang 1 Corinthians 10:13 ay sinabi niya, walang no temptation. Pansinin niyo yung salita rito is temptation. Ibig sabihin, pwede pa rin ang kaaway na i-tempt niya. I-tempt niya ang isang mananampalataya, pero ang guarantee na pinakita ng Panginoon, no temptation has overtaken you, but such as is common to man, ito ay common o naranasan ng lahat ng mga tao, pero ang Diyos ay faithful. God is faithful. Ang Diyos ay tapat na hindi niya itutulot na ikaw ay tuksuhin ng higit sa iyong kakayanan. Thank God. Amen. Ibig sabihin, bagamat ang dyablo ay gumagawa ng kanyang mga devices, pero tandaan ninyo, ang dyablo ay kontrolado pa rin ng Diyos. Is that right? Ang dyablo, hindi siya makapangyarihan sa kanyang sarili na kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Siya ay nasa ilalim din pa rin ng authority ng Diyos. At di siya pwedeng gumawa labas sa ipapahintulot ng Diyos. Diba? So, alam natin yung kasaysayan about kay Job. But God is faithful who will not allow you to be tempted beyond what you are able. Amen. But with the temptation will provide the way of escape also, so that you will be able to endure. So, alam ng Panginoon ang iyong sukat. At di niya tutulutan ng kaaway na itest ka ng hindi mo kaya. Hindi ka pwedeng bigyan ng exam na hindi mo yan napag-aralan. Diba? Yan ay kung mag-fail ka sa exam, dahil lang binigyan ka ng examination na hindi mo pinag-aralan, well, justifiable yung ganitong bagay, di ba? Pero, ang Diyos
ay kung meron siyang tinurong panalangin sa atin, tinuruan tayong manalangin, Lord, lead us not to temptation. Ngunit kung sakali man na tayo ay tuksohin ng kaaway, tandaan ninyo ang talatang ito, hindi kanya ipapahintulot ng higit kaysa sa iyong kakayanan. Amen. Napakabuti ng Diyos, mga kapatid. Ang Diyos ang siyang sovereign na nasa control ng lahat ng mga bagay. So, kailangan natin ng wisdom. So, sabi rito, at kung siya'y hingi ng karunungan, humingi siya ng karunungan sa Diyos, at ang Diyos ay nagbibigay ng sagana, at hindi siya nanunumbat, at siya'y humingi na merong pananampalataya na hindi siya nag-aalinlangan. Dahil alam mo, ang dapat na nasa iyong kaisipan, alam mo na ang testing na ito ay pinapahintulot ng Diyos at ito ay para sa iyong kabutihan. Ito ay para sa iyong kabutihan. At kung pahintulot niya na ang kaaway ang siyang mag-tempt sa iyo, ito naman ay para sa kapurihan ng Diyos. Dahilan makikita mo kung paano kanya iligtas sa ganitong bagay. Is that right? So makikita mo kung paano kanya iligtas, paano kanya i-deliver o iligtas sa ganitong mga bagay. Pero sabi niya, manalangin ka na hindi nag-aalilangan sa iyong puso. Dahilan ang pag-aalilangan ay kagaya ng alon sa karagatan na hinahampas ng mga hangin. At sabi niya, ang taong nag-aalilangan ay wala siyang kakamtin sa bagay na kanyang hinihingi sa Panginoon. So knowing na ang purpose nito ay tinutulot ng Diyos, ang purpose nito is for your good, para din makita yung iyong kalalagayan, katatayuan, at kapag makita ang iyong kalalagayan, then sabi rito, sumunod na pangungusap. Verse 12, tingnan niyo yung verse 12. Blessed is the man, 1:12 ng James. Mapalad ang tao. Blessed is the man who perseveres under trial. Mapalad ang tao na nakakapagtiis ng pagsubok. Sige, tingnan natin sa Tagalog. Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso o ng pagsubok. Trial ang ginamit diyan. Sapagkat ang pagsubok sa kanya, sapagkat ang pagsubok sa kanya, siya ay anong sabi dito? Alam niyo, mas maganda yung wikang English, pero just allow yung Tagalog version. Blessed is the man who perseveres under trial. Mapalad ang tao na nagtitiis sa pagsubok na ito. For once he has been approved. So pagkatapos niyang magtiis, siyempre pa, mga kapatid, sino ang mag-a-approve? Ang Diyos. Once he has been approved, he will receive the crown of life which the Lord has promised to those who love Him. Siya ay magtatamo ng putong ng buhay at mga makalangit na biyaya at pagpapala na ipinangako ng Panginoon sa Kanya ay umiibig. Now mga kapatid, makikita natin ang ganitong bagay. So, bakit sinabi ni Apostol Pablo, count it all joy. Count it all joy. Hindi dahilan sa kasalukuyan, kundi alam mo yung pagkatapos na magiging resulta nito. Ang ating Panginoon, anong sabi ng banal na sulatan? He endured the cross, despising the shame, because, anong sabi doon sa unang verse? Because of the joy that was set
before him. Dahilan sa kagalakan na naroon sa kanyang harapan, dahilan hindi niya lamang tiningnan, hindi lamang ang cross, hindi lamang yung cup, kundi pagkatapos nito, yung magiging result nito pagkatapos ay ang mga ikaw at ako at ang mga mananampalataya na anak ng Diyos na maipapanumbalik sa Panginoon. Mare-reconcile, maibabalik sa Panginoon. You know, mga kapatid, kung titingnan natin ang book of Genesis chapter 22. Ang Genesis 22 ay makikita natin, ito ay pinaka-well-known sa buhay ni Abraham. Sabi ng verse 1, now it came about after these things that God tested Abraham. Sino ang source ng testing? It's God, not the devil. Tandaan natin yan, mga kapatid. Meron dalawang source ng testing, ang Diyos at ang kaaway. Pero kapag ang Diyos ang magtetest, tandaan mo, hindi ito para sa iyong kakasama. Ang purpose ng testing ay sa mabuting bagay. So pinakita rito, so alam natin ang pinakita ng banal na sulatan, God tested Abraham. It came about after these things that God tested Abraham and said to him, Abraham, and he said, here I am. Anong sabi ng Panginoon? Take now your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the land of Moriah and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I will tell you. Mga kapatid, dito si Abraham ay hindi niya alam kung anong mga bagay na mangyayari. Tayo ay alam na natin dahil nabasa natin yung tapos na kasaysayan. Pero si Abraham ay hindi niya talaga alam kung ano mangyayari. Pero mula pa sa pasimula, si Abraham ay lumakad sa pananampalataya. Lumakad siya sa pananampalataya. Yung pagtawag sa kanya ay lumakad siya sa pananampalataya. Hindi man niya alam kung ano mangyayari, hindi man niya alam what awaits dun sa lugar na pupuntahan niya, but siya pa rin ay sumunod sa pagtawag ng Panginoon. So dito, hindi niya alam kung anong mangyayari, pero ang kanyang ginawa, bumangon siyang maaga. Alam niyo mga kapatid, sa panahon ng testing, bawat kilos mo ay merong halaga, may ibig sabihin. Diba? Sa panahon ng testing, ang iyong mga gawi, ang iyong mga pagkilos, kahit pa yung paggising mo, kahit pa yung paggising ni Abraham, ay may points ito, di ba? Bawat kilos ay minamarkahan. Di ba? Naalala niyo, sabi ng Panginoon kay Abraham, Abraham, chapter 17, walk before me and be you perfect. Ibig sabihin, kapag sinabing walk before me, para siyang isang taong nakaharap sa kanyang manager na bawat kilos niya ay ginegrade siya. Bawat kilos niya, bawat salita na lumalabas sa kanyang bibig, bawat pagkilos niya, pati paggising niya, pati yung mga preparation niya ay ginagrado sa kanya. So gayon din si Abraham. So Abraham rose early in the morning. Paggising ni Abraham, maaga-maaga, hindi siya nagpatanghali. Dahil lang kung nagpatanghali, ibig sabihin, hindi siya interested dun sa bagay na pinapagawa ng Panginoon sa kanya. Pinapakita na tinatamad siya, hindi siya wala yung zealousness sa kanyang puso. So kung siya tanghaling gumising, well, i-ex yung kanyang paggising, pero dahilan gumising siya na maaga,
Abraham rose early in the morning, check. Inihanda niya ang kanyang mga donkey, kinuha niya ang kanyang mga young men, at kinuha niya rin si Isaac, at nagsibak siya ng kahoy. Can you imagine, mga kapatid, habang si Abraham ay nagsisibak ng kahoy, knowing in himself that yung sinisibak niyang kahoy ay para sunugin, ito ang pansunog niya para sa kanyang anak. Nakukuha niyo yung punto, mga kapatid. Bawat swing ng kanyang palakol ay ito ay para doon para sa kanyang anak. So, he split the wood for the burnt offering, see, and arose and went to the place which God had told him. He prepared everything. Hindi siya naging malilimutin. Lahat ng paraphernalia na kinakailangan niya ay kanyang inihanda para sa pagsunod. At yung ginawang yon ni Abraham ay nakita ng Panginoon. At let's check. On the third day, Abraham raised his eyes and saw the place from a distance. And Abraham said to his young men, "Stay here with the donkey, and I and the lad will go over there, and we will worship and return to you again." Bawat salita, mga kapatid, sa panahon ng testing ay mahalaga. Ang iyong pagrereklamo ay magiging ginagraduhan yan sa panahon ng testing. Ang iyong mga salita na lumalabas sa iyong bibig, gaano mo in-express ang iyong pananampalataya. Hindi lamang yan basta bulaklak ng iyong bibig, ang bawat salita ay mahalaga sa harapan ng Panginoon. And Abraham, stay here. I and the lad will go over there and we will worship. Kami ay sasamba sa Panginoon. Dahil ang paraan ng pagsamba ay paghahandog sa Diyos at paggawa ng sinasabi ng Panginoon. Abraham took the wood of the burnt offering and laid it on Isaac his son, and he took in his hand the fire and the knife. So the two of them walked on together. And Isaac spoke to Abraham. Sabi ni Isaac kay Abraham, "Father," and he said, "My father." And he said, "Here I am, my son." And he said, "Behold the fire and the wood, but where is the lamb for the burnt offering?" And Abraham said, "God will provide for himself the lamb for the burnt offering, my son." So the two of them walked together. So they came to the place which God had told him, and Abraham built the altar there and arranged the wood. He built the altar, arranged the wood, and pagkatapos nilang nagtulong ni Isaac, pagbibuild ng altar, pagsalansan ng kahoy, ang sunod niyang ginawa, kinuha niya si Isaac at kanyang tinalian at inilagay sa ibabaw ng dambana. At mga kapatid, si Isaac dito ay hindi sa isang musmus na bata na walang muang. Si Isaac ay meron siyang malinaw na kaisipan. Diba? Nagtatanong nga siya. Alam niya yung kailangan sa offering. Nagtatanong siya ng kordero, nasaan ang kordero? Ibig sabihin, may consciousness siya sa mga bagay na kanilang ginagawa. And can you imagine, kinuha siya ni Abraham, tinalian at inilagay sa ibabaw ng altar. Alam ko sa lahat ng tanang araw ng buhay ni Isaac ay hindi niya malilimutan ang araw na yon. Diba? Nakamarka sa kanyang kaisipan nang kunin siya ng kanyang tatay, gapusin at ilagay sa dambana at hawakan ang tabak, hawakan ang patalim at handang iunday sa kanya. But habang siya ay sasaksakin,
Sabi rito, and Abraham stretched out his hand and took the knife to slay his son. But the angel of the Lord called to him from heaven and said, Abraham, Abraham, and he said, Here I am. Yung tawag na yon ang siyang nagpapigil kay Abraham at sabi niya, Here I am. And he said, Do not stretch out your hand against the lad and do nothing to him, for now I know that you passed the test. For now I know that you fear God, since you have not withheld your son, your only son, from me. Then Abraham raised his eyes at nakita niya ang isang kordero na nakaipit ang kanyang sungay, siyang kinuha niya at kanyang inihandog instead of Isaac. At pagkatapos nun, ay tinawag siya ng Panginoon. Sabi niya, then the angel of the Lord called to Abraham sa verse 15, the second time from heaven he said, By myself I have sworn. By myself I have sworn, declares the Lord, because you have done this thing. Mga kapatid, sa panahon ng pagsubok, mahalaga ang mga bagay na iyong ginagawa. Totoo, we are justified by faith, but we will not be rewarded just by means of faith. We will be rewarded because of our works. Naintindihan niyo ba ako, mga kapatid? Oo, ang ating kaligtasan ay sa pananampalataya, pero hindi ka i-reward ng Diyos dahilan naniniwala ka lang. I-reward ka ng Diyos dahilan meron kang ginawa at pinakita sa Kanya. Meron kang ginawa at pinakita mo ang pagpapahalaga mo sa pananampalataya mo. Because you have done this thing and have not withheld your son, your only son, ibig sabihin, ang Diyos ang nag-approve. At sabihin niya kay Abraham, si Abraham ay approved sa bagay nito. Indeed, I will greatly bless you, I will greatly multiply you. Sa isang version ng King James Version, in blessing I will bless you, in multiplying I will multiply your seed. Sabi niya, kasing dami ng buhangin sa dagat, kasing dami kapal ng bituin sa sangkalangitan, at kakamtinin niyo ang pintuang bayan ng inyong mga kaaway. So makikita natin sa ganitong bahagi, mga kapatid, the testing of faith is always for your good. Narinig niyo ba ako, mga kapatid? Ang pagsubok sa iyong pananampalataya ay laging para sa iyong kabutihan. Ang pagsubok sa pananampalataya is never na ito ay para ibagsak ka. Ang pagsubok sa iyong pananampalataya is for your good, is for your blessing, is for your promotion. Para ito ay para sa iyong promotion. Kailan ibinibigay ang reward at promotion, ito hindi dahilan lamang sa ikaw ay naniniwala. Ito'y dahilan you pass the test. And because you pass the test, ikaw ay, tingnan ninyo ang tatlong magkakaibigan na tinatawag na Shadrach, Meshach at Abednego. After na sila ay pinahintulot ng Diyos na subukin ang kanilang pananampalataya. Ginamit ng Diyos ang haring ito at ang kaharian ng Babylonia. Pero sila ay tumayo sa pananampalataya. At pagkatapos nila na tumayo sa pananampalataya, ang tatlong ito, they were promoted. Si Daniel ay gayon din ang mga bagay na nangyari. So masabi ko, mga kapatid, gusto kong itatak natin sa ating kaisipan, kapag ikaw ay sinusubok ang iyong pananampalataya, it is for your good. Gusto ng Diyos, mag-offeran ka, meron siyang i-offer sa iyo
na promotion. Merong pag-aangat na gagawin ang Panginoon sa iyo. Kapag ikaw ay ilalagay ng Panginoon into testing, meron siyang nakalaang promotion. Meron siyang nakalaang blessing sa bawat isa. Pero mga kapatid, meron tayong mga bagay minsang maranasan, may ilang mga pagtitiis, pero bayaan mo lang na pagtiisan mo yung bagay na yan. Sapagkat pagkatapos ng pagtitiis na yan, ay makikita mo kung anong gagawin ng Panginoon. Ang Diyos ay hindi siya sinungaling. Amen kayo sa amen. Siya hindi nagbubulaan. Siya totoo. So, dumating ito sa aking puso na kapag ang Diyos ay magsusubok sa iyong pananampalataya, meron siyang gustong bagay na gawin sa iyo. Meron siyang nakalaan na blessing sa iyo. Meron siyang nakalaan na mga promotion na siyang nakakaalam. Can you imagine na dito si Abraham ay sinabi ng Panginoon, dahilan si Abraham, hindi niya lamang basta hindi niya itinakas si Isaac. Hindi niya itinakbo papalayo. Hindi niya pinahalagahan yung blessing, kundi ang pinahalagahan niya ay ang Diyos na nagbigay ng blessing. Sa panahon na nariyan ng blessing, ano ang iyong papahalagahan? Is it the blessing or the one who gives the blessing? Kapag pinahalagaan mo ang blessing, it will become your idols. Dahilan ipinalit mo na ang blessing na yan doon sa Diyos na nagbigay ng blessing. But still, kung hihingin ng Panginoon ang blessing na yan, at ipagkakaloob mo sa Kanya, then, kaya siya ay ibabalik niya ito sa iyo. Diba? Yan ang sabi ng Panginoon. Ibabalik niya sa iyo, sabi ng Book of Luke, ibabalik niya sa iyo na tamang sukat. Hindi kanya dadayain. Tamang sukat. Siksik, liglig, at umaapaw. Ang ginawa niya kay Isaac, ibinalik niya sa Isaac kay Abraham. Binalik niya si Isaac. Umuwi sila, nakasama niya uli si Isaac. Pero may kasamang blessing. Amen. In blessing, I will bless you. In multiplying, I will multiply your seed. At merong assurance na ng pagtatagumpay ng kanyang mga binhi. You will possess the gates of your enemies. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Gusto kong isettle ito sa aking puso at gusto kong masettle yan sa inyong puso na kapag ang Diyos magsusubok sa ating pananampalataya, rest assured, it is for your good. At kung meron mang kaaway na tinutokso ka, at kung pahintulot man ng Diyos na ang kaaway ay tuksohin ka, alam ng Diyos na ang temptation na yan ay kaya mong malagpasan dahilan ikaw ay inihanda ng Diyos sa bagay na yan. God prepared you sa ganang mga bagay. Purihin ng Diyos, palakpakan natin ating Panginoon sa oras ito. Tayo tumayo mga kapatid. Hallelujah. Ating iko ang ating maulo sa oras na ito. At ating pagbulay-bulayan ng bagay na ito. Maring ang ilan sa atin ay dumadaan sa mga testing. Pero, sabi nga kanina, sino mang merong pananampalataya, ang faith na yan ay laging idadaan sa test. Hindi yan pwedeng maiwasan. Yan ay maranasan ng bawat mananampalataya. Let's bow our head, tayo manalangin. Panginoong Diyos, sa oras na ito, Lord,
Papasalamat kami sa iyong katapatan ng iyong mga salita, Panginoon. Aming sinasampalatayanan ang iyong nature, Lord, ang iyong kalikasan, ang iyong attributes, Lord God. Ikaw ay tapat, ikaw ay hindi nagsisinungaling, Panginoon. Ikaw ay hindi mo kami tutuksohin ng masama, Panginoon. Hindi ka nanunukso sa kanino man, hindi ka gumagamit ng masamang bagay para kami entice, para kami ihulog sa pagkakasala. Ito'y ang diablo ang siyang gumagawa nito. Pero Lord, kung kami man ay may mga pagkakataon ng aming pananampalataya ay ilalagay mo sa pagsubok, Panginoon, gusto naming kilalanin ang sinasabi ng iyong mga salita na ito ay para sa aming kapakanan, upang kami ay gawing sakdal, upang makita mo kung anong nasa aming puso. At yun ang pagkakataon, Panginoon, para ipakita namin kung ano ang nasa aming puso, Panginoon. Doon namin ipapakita ano ang aming pinapahalagahan, sino ang aming higit na minamahal. Hallelujah. At Lord God, tinuruan mo kami ng panalangin na sinabi mo na lead us not into temptation. Manalangin kami ng ganito, lead us not into temptation, but deliver us from the evil. For yours is the kingdom and the power and the glory forever and ever. Amen. Panginoon, dalangin ko, Lord God, hallelujah, kung kami man ay dumating sa ganitong bagay, meron kang pangako, Panginoon, na hindi mo kami susubukin o tutuksohin ng higit sa aming kakayanan. Meron kang pangako, Lord, na sinabi mo na, kagaya na sinabi ni David, even though I walk in the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, it comforts me. Panginoon Diyos, maraming salamat, Lord, sa biyaya mo, Panginoon. Sa oras na ito ay aming pinapahayag ang aming pananampalataya sa aming puso, Panginoon, at pagkilala, Lord God. Hallelujah, na ang pananampalatayang ito ay yung susubukin. At ang pananampalatayang ito ay yung i-check kung ano na ang naabot ng pananampalatayang ito. Lord God, salamat. At ikaw ang siyang Panginoon na aming pinaglilingkuran at sa buhay na ito. Hallelujah. Lord God, aming tinatagubili ng aming buhay. At Lord, kung meron kang ilang mga anak o Diyos na dumadaan sa pagsubok sa pananampalataya, dinadalangin namin sila sa iyo, Panginoon. Lord, kagaya ng si Peter, ay alam mo na siya dadaan sa pagsubok. Dadaan siya sa temptation. Dadaan siya, hinihingi siya ni Satanas sa iyong kamay. At sinabi mo kay Peter, Simon, hinihingi ka ni Satanas sa akin upang ikaw ay maliglig niya na kagaya ng trigo. Pero idinadalangin kita na ang iyong pananampalataya ay huwag magkulang. At kapag ikaw ay nakapanumbalik, Panginoon, alam mo na si Pedro ay dadaan sa tukso. At alam mo, si Pedro ay mahuhulog. At siya ay magdi-deny ng 3 beses sa iyo. Pero alam mo na siya ay makaka-recover dahil tutulungan mo siya. At yung sinabi, Panginoon, idinadalangin mo ang kanyang pananampalataya. Lord, dinadalangin namin ang mga mananampalataya na dumadaan sa pagsubok sa pananampalataya. Hawakan mo, Lord, ang kanilang pananampalataya. Huwag magkulang ang kanilang pananampalataya. Kung tila, Panginoon, ang kanilang mga puso ay tila handa ng bumigay at handa ng iwanan ng pananampalataya kung magkaminsan, Panginoon, dahilan sa ilang mga pressure, Lord, ang aming dalangin, we are praying for their faith, Lord. Dinadalangin namin ang kanilang pananampalataya at masigit kang makakapagmalasakit sa kanila, Panginoong Diyos.
O Lord, maraming salamat. Lord, nagtitiwala kami sa iyo na ang kaaway ay walang magagawa sa buhay ng iyong mga anak, Panginoon. Sapagkat sila, ang bawat isa sa amin, ay nasa ilalim ng tipan, nasa ilalim ng kulandong ng iyong presensya, Panginoon. At kami ay nasa iyong kamay at iyong pinangako. Sino mang nasa iyong kamay, walang sino mang makakakuha at makakaagaw sa kanila. Lord, salamat sa iyong biyaya, salamat sa iyong mga salita, salamat sa iyong kagandahang loob. Sa oras na ito, pinupuri ka namin at niluluwalhati. Hallelujah. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen. Hallelujah. Praise God.